Diba ikaw mga kapatid, pag may pinatawad ka, ang gaan ng puso mo. Pagka mayroon ka nakasamaan ng loob, mga kapatid ko, hallelujah, humingi siya ng tawad, pinatawad mo ang gaang ng kalooban mo. Ganon din si Lord, mga kapatid. Nung maramdaman natin, mga kapatid ko, na pinatawad tayo ng ating Panginoon, gumagaang din ang ating kalooban. Nararamdaman natin, Lord, salamat. Akala ko wala na akong pag-asa. Akala ko wala na ang buhay ko. Akala ko ganito na lang ang buhay ko. Akala ko gulo na ang buhay ko. Akala ko hungkag na ang buhay ko. Pero salamat sa iyo, Panginoon, dahil pinatawad mo at hindi mo lang ako pinatawad, binago mo pa ang buhay ko. Hindi mo lang ako binago, binabala mo pa ang buhay ko. Oh, hallelujah, hallelujah. Yan yung pagpapala na pinatawad. May kalakip na pagpapalang pang-physical at pang-spiritual. Yes. Amen. O di ba mga kapatid, nung pinatawad ka, nagtaka ka mga kapatid ko, ha? The things I used to do, I do it no more. Dati daw ginagawa mo, hindi mo na ginagawa ngayon eh. The things I used to do, I do it no more. The things I used to do, I do it no more. Di ba? It was a grande when I was born again! It was a grande! Na tayo pinatawad ng Panginoon. Yes, amen. Ha? Dati, ganun ang gawain natin, mga kapatid. Kung ano-ano na lang. Sabi ko nga, mga kapatid ko, ang pinaka-importante ngayon, ang essence ngayon, mga kapatid, pag pinag-usapan ng church, yung susunod talaga sa kanyang katulad. Kasi ngayon, mga kapatid, katulad nga, nabasa ko yung pamphlets na binigay sa kanilang hapon, galing daw sa Islam, mga kapatid. O bibig mo, mga kapatid, hallelujah. Pwede sa kanila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 asawa. Basta kaya mong buhayin. Eh, isa na, hirap buhayin. Gabi din mo pa. Tulis mo din. Yeah? Doktrina. Turo. Nandun talaga turo. Hallelujah. Hindi sila nagkawala-awin. Unang kwarto, pangalawang kwarto, 15. Meron yan, mga kapatid. Oo. Napanood ko yan, mga kapatid ko. Ang asawa niya, 15. Hilera yun. Siguro nag-usap-usap nila, ano schedule ka? Ano schedule ka na talawin? Hindi sila nagkakaula. Mga timang mo. Timang yun eh. Isang lalaki. Buti kong kaganda ang lalaki pa. Grabe talaga. May araw silang gano'n. Basta kaya ng buhangin eh. Yung kasama ko dati sa PLDT, mga kapatid, kaya yung brother Rolling eh. Pero mo mga kapatid, 2 lang sila. Namatay yung isa. Bakit? Sasama ng loob. Amen. Hindi ko makalimutan ang pangalan mo, Singadin Pumpa. Muslim. Yung isang niya, asawa, Muslim po, puro. Yung isa, hindi, mga kapatid. So yun yung nangyari. Kasi masaya daw yung ganun. Masaya ba yun? Nakakapagod yun. Ayaw na. Stress. Tingnan ko lang yung mabuhay. Eh kung yung mga babae nabili mo, mukhang Texas yun. Texas Palulang. Texas Palulang. Nakita na ba yung manok na Texas Palulang? Kumikikid kahit walang kalaban. Ayaw na po, patay. Grabe. Alam mo, isang nalang ang Panginoon, ayaw ng ganun eh. Yes. Nabali sa amen? Amen. Ayaw lang daw sumaya. Ayaw lang sumaya daw ang buhay, mga kapatid. Pero ang pinakamasayang bagay, mga kapatid ko, na nangyari sa ating buhay, yung tayo ay pinatawad ng Panginoon sa lahat ng kasalanan natin. Yun yung tunay na kasiyahan sa buhay. Hindi yung pagmagpapalami. Kung sinabi ng Lord, go to the world and multiply na, hindi naman multiply na asawa, anak naman eh. Yes. Ito anak ka kung kaya mo. Kahit 15, 17, kung kaya mo, pero baka hindi kaya, tigil. Talian mo muna. Kala mo sa poste. Hallelujah. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. Masayang bagay, mga kapatid. Kaya sabi ko ba,
nakuha sa Bible, yung mga bagay nila, ang kasiyahan nasa kabunduang ito. Ang kasiyahan nasa kanyang kautusan. Nasa mga salita ng Panginoon. Ang tunay na kasiyahan, mga kapatid, pag kami ninibitin natin today and night, mga kapatid ko, pag sinusunod natin to sa ating mga buhay, masaya ang buhay. Meron bang eternal life? Amen. Yun yung importante, yung buhay na walang hanggan. Kaya tayo nagkakaganito. Kaya kinokontrol natin ang ating buhay. Kaya tayo nagpapakabanal. Kaya tayo sumusunod sa Panginoon. Dahil sa buhay na walang hanggan na yan, yun yung ating pinaglalaban. Kahit kung sa'yo ka pa ng demonyo, kahit kung sa atin ka pa ng demonyo, ang buhay na walang hanggan yung pinaglalaban natin. Yes. Kahit Amen. gusto natin maligtas. Amen. Hallelujah. Kung sa'yo ka sa trabaho, hindi na. Yes. Alipinin ka lang, hindi na! Amen. Naggusto ko yung pagpapala ng Diyos. Dahil ang pagpapala ng Diyos, nagpapasaya sa buhay ng tao. Amen. Ang pagpapala ng Diyos, nagpapasaya sa kalooban. Nagpapasaya sa ating buhay ang blessing ng Lord. Amen. Wala ka maraming pera. Sapat-sapat lang, pero masaya. Yes. Marami kang mga pera, mga kapatid ko. Pero pagdating ng araw, sabi ko nga dito kahapon sa mga disciple, o tingnan nyo, sabi nyo, walang nakarating sa impyerno. Meron na! Yeah. Hallelujah! Sa Luke chapter 16, mayaman pa. Yung mahirap, sa langit. Yes. Hallelujah. Amen ba mga kapatid? Everybody say amen. Hallelujah, hallelujah. Ano pa? The blessedness of satisfaction. Yan. Dapat talaga tayo satisfied tayo as a Christian. Sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kasi mga kapatid, pagka tayo sumusunod sa will ng Panginoon, masatisfied tayo. Hindi tayo gagawa o aalagwa tayo. Yes. Hallelujah. Sa buhay natin, nalihis sa kalooban ng Panginoon. Yes. Pagka nasa Panginoon tayo, satisfied ang buhay natin. Kung anong meron tayo, Amen. at kung anong idadagdag pa ng Panginoon, sumasaya tayo. Hallelujah. Amen. Amen. Hindi yung lalabas tayo sa will ng Panginoon, para lang mga kapatid ko, masatisfied ang buhay natin. Yes. That's wrong, my Yes. brothers and sisters. Ang satisfaction, nasa pagpapala ng Yes. Panginoon. So be it, Lord, ano mang ibibigay mo sa amin, ano man ang ipagkakalog mo sa amin, masaya kami, Amen. Panginoon. Ang mahalaga, huwag tayong lalabas sa kalooban ng Diyos. Yes. Amen. Kasi mga kapatid, wait ko nga ni Niki kahapon eh. Dati daw born again. Ngayon bumalik na sa dati. Saan yung dati? Yung dati. Bumalik na raw sa pagiging dati. Ha? Hindi na ang Diyos ang sinasamba. Ha? Mga idols na ang sinasamba. Bumalik na raw. Hindi satisfied sa buhay. Kasi daw, ang Bible nakakalito. Paano ka malito? Basahin ko lang naman. Yes. Hallelujah. Biruin mo. Nakakalito raw basahin ang Bible. Paano ka malito? Basahin mo lang, mapahalag ang tao na hindi lumalakad sa bahay ng masama. Nakakalito ba yun? Simple lang, simple. Ang problema lang mga kapatid ko, yun na nga eh, lumabas sa will ng Panginoon, kaya nga mga kapatid, kumugulo ang buhay. Nalilito ang buhay mga kapatid. Pero simple lang mga kapatid ko, para masatisfy ang buhay natin, huwag talaga tayo lumabas sa kalooban ng Panginoon. Ano man yung command ng Lord, ano man yung utos ng Lord, wala siyang utos mga kapatid ko. Hallelujah. Na susundin mo na mapapahama ka lahat ng susundin mong salita niya, pagpapalain ka ng ating buhay na Diyos. Dahil yan ang pangako ng Panginoon at masatisfied ang kaluluwa mo. Wala ka na ibang hanapin pa. Ha? Nagtatrabaho ka, ibibigay sa ng Diyos, o pinagpala ka ng Lord. Hallelujah. Wala problema yun. Pero kung mga kapatid, lalabas ka sa wilang pa yun, gagawa ka mga kapatid ko. Meron tayong nangyari gano'n mga kapatid. Manggagawa ng Diyos dati mga kapatid, noon pa yun. Ang manggagawa ng Diyos, nagpapastor mga kapatid, pero ang ginawa, lumabas siya sa wilang Panginoon. Ha? Naging po siya. Nagtinda lang siya po. Kasi, mahirap daw ang buhay. Hallelujah. May awit tayo dyan. Walang mahirap sa Diyos. Diba? Walang mahirap sa Diyos. Sa Diyos, walang mahirap. Walang mahirap sa Diyos. O, biruin mo. Walang mahirap sa Diyos. Yes. Amen.
Alam mo, kung ang mga bagay lang nandito sa mundong ito, yun yung nagpapahirap sa tao eh. Yes. Kasi hindi nga mga kapatid nakakaunawa sa salita ng Panginoon. Pero awitin yung sinabi, You are my word, You are my God. Dapat siyang mundo mo. Hindi Yes. sa libutan na ito. Sino talaga ang mundo mo? Ikaw talaga, Yes. Panginoon, ang mundo ko. Ikaw talaga ang Diyos ko. Walang Yes. pwedeng makakapalit nito. Wala kang katulad, Panginoon. Walang pwede, Panginoon, na aalis dito sa puso ito ang pag-ibig ko. Yan, wala siyang katulad. Amen. Kaya masatisfied ka, mga kapatid, sa buhay. Hindi ka gagawa ng masama, ang kasiyahan. Kasi pag hindi ka satisfied, mga kapatid, gagawa ka, mga kapatid ko, ng paraan para sumaya ka. Ha? Pero ang tunay na kasiyahan, alam mo naman, nasa Panginoon. Everybody say amen. Halapakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Si Lord lang, mga kapatid ko, nag-offer ng true satisfaction. Kaya nga, sabi ng awit, Jesus, the lover of my soul. He is the lover of your soul. Siya lang yung bubuntangin nagmamahal sa kaluluwa natin, mga kapatid. May mga tao yung minamahal ang buhay, pero ang Diyos nagmamahal sa mga kaluluwa natin at ayaw niya ang tao mapahamak, ayaw niya ang tao mahirapan, ayaw niya ang tao makaranas, mga kapatid ko, ng mabibigat na problema hindi niya kaya dahil ang Diyos nagmamahal sa ating mga kaluluwa. Amen. Pero sino nagpapahirap sa buhay ng tao? Tao. Ha? Samantalang simple lang, come unto me, all that you have labor and heavily laden, I will give you rest. Take my yoke, for my yoke is easy and my burden is light. Diba? Come unto me, sabi ng Panginoon, balik kayo, lapit kayo sa akin. Meron ka problema, lumapit ka sa akin. Meron ka mga pangangailangan, lumapit ka sa akin. May kabigatan ka, lumapit ka sa akin. Yun. Nakikita po natin, mga kapatid, kung paano tayo masatisfied. Pangatlo, mga kapatid, the blessedness of being disciplined. Number one talaga ang Kristiyano disiplinado. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Gusto ko lang insight ito, konti lang, mga kapatid. Kanina kasi, in-insight ko rin itong mga kapatid ko sa puso. Lalo na sa mga driver. Sa mga driver ng motor, sa mga driver ng sasakyan, lahat. Kasi kung minsan, mga kapatid ko, ang nangunguna pa, mga kapatid, sa kalukuhan, hallelujah, yung mga tao walang disiplina, lalo na sa batas trapiko. Kaya nga mainit ang ulo, mga kapatid, ng mga driver kung minsan. Dahil nga sa mga driver, mga kapatid ko, na kung minsan sa totoo lang abusado. Kaya sabi ko, ang Kristiyano disiplinado. Amen? Pag nagmumotor siya, nag-helmet talaga siya. Motor daw siya, nag-helmet talaga siya. Kasi susunod ka talaga sa batas. Ako doon, pag bibili akong patupa ng manok, may manok kasi ako sa likod, nag-helmet ako. Pag nagpagubit ako, nag-helmet talaga ako. Bakit? Pag nahuli ka, lisensya mo! Pastor po ako eh. Pastor ka pala, nakakahiya ka, ikaw pa yung unang lumabag. Biro mo, gaganunin ka ng mga polis. Eh kasi membro pa ako ni Pastor ko, huwag mong dalhin ang indis ito. Kasi may mga inisyon ako mga license eh. Ito membro ako. Kaya pinagalitan ko nga yung mga may nagsabi kasi sa akin. Lahat ng mga leader, pinagalitan ko. Kayo ba? Pinapakita niyo yung mga lisensya nyo. Kung may lisensya kayo na galing sa church eh, pinapakita niyo doon sa mga pulis. Ang membro ko pala ng MGC. Siguro yung pulis medyo konti rin, mga kapatid. Eh, pinayagan. Pero sabi ko, hindi pwede yun eh. Kung hilig-hilig mo mag-counterflow. Nagka-counterflow ka, alam mo yung counterflow hindi masama eh. Bakit pag nahuli ka, huli ka? Dahil government official. Kasi meron tayo ng government official eh. Sabi ko, ikaw mga government official ka, papakita mo. Sinabi rin naman sa akin. Mali yun. The blessedness of being disciplined. Yes. Huwag na huwag tayong lalabag. Ang gobyerno, institute by God din yan. Susunodin tayo. Amen. Susunodin tayo. Sabi nila, marami ang reklamo. Sabi ng gobyerno, ang police clearance ngayon, 6 months na lang. O diba, 6 months na lang? Marami ang reklamo, dapat 1 year. Wala kang magawa, sumunod ka sa gobyerno. Eh gusto nila magkapera eh.